Gustong angkinin ako ng lahat ng kagalang-galang na babaeng masters. Sinabi ni Yu Binyon, ikaw talagang bata ka eh. Sabi ni Xiaonan, sabi nga ng kasabihan, masyado kang nangangagat kaysa sa kayang nguyain. May sarili na akong paraan ng pagkakakultiba. Ate, pinahahalagahan ko ang kabutihan mo pero tatanggihan ko na. Biglang kinurot ni Yu Binyon ang tainga ni Xiaonan. Napahiyaw si Xiaonan sa sakit, aray. Ate, anong ginagawa mo? Sabi ni Yu Binyon, di ako na lang ang nguya at subo sa'yo ng diretsyo sa bibig. Kukuhanin mo ang manual ng pagkakakultiba ko kahit gusto mo o hindi. May lumitaw na abiso mula sa sistema, nakatanggap ng bahagyang pinsala. Katawan panandang pandagdag isa, sabi ni Xiaonan, ate, ang tapang mo pala sa mga trip mo. Sabi ni Yu Binyon, Jenny, tigilan mo ang pagbibiro. Ako ang nagligtas sa buhay mo. Dapat lang na marunong kang tumanaw ng utang na loob. Patuloy na kinurot ni Yu Binyon ang tainga ni Xiaonan habang umiiyak siya sa sakit. Sorry. Ate, kahit anong kondisyon mo, sabihin mo na, ayos lang. Sa isip ni Xiaonan, ayos na, iwasan na lang ang gulo. Tingnan ko na lang muna kung anong uri ng teknik ito. Ibinato ni Yu Binyon ang isang aklat sa mukha ni Xiaonan at sinabi, ito ang kasulatan ng paglinis ng ki ng bituing apoy. Pumunta ka sa pulang alabok na bundok tuwing gabi at ako ang gagabay sa iyo sa pagkakakultiba. Tunay nga na iyon ang kasulatan ng paglinis ng ki ng bituing apoy. Sa isip ni Xiaonan, kung bantay sarado ang pagkakakultiba ko araw-araw at pinalalakas pa ito ng sistemang sumpa, baka mas lalo pa akong magdusa sa pagsisikap. Baka sa huli, maging 30 putol na ksiyaw na naman ako. Pero mukhang malakas talaga ang manual na ito. Sabi ni Yu Binyon, huwag kang mag-alala. Ang manual na ito ay isang napakagandang pagkakataon para sa iyo. Basta't magpursige ka lang, tiyak na papasa ka sa pagtatasa sa katapusan ng buwan. Sabi ni Xiaonan, 10 araw. Marami pa akong ibang kailangang gawin. Sabi ni Yu Binyon, 3 araw. Sabi ni Xiaonan, 10 araw. Sabi ni Yu Binyon, 4 na araw. Sabi ni Xiaonan, 10 araw. Nagpanting ang tainga ni Yu Binyon sa galit at sinabi, 5 araw, hindi pwedeng kulang. Kung hindi ka papayag, papatayin kita sa isang hampas ng palad. Napawisan si Xiaonan at sinabi, ako, naintindihan ko na. Sa isip ni Xiaonan, takot siguro siyang maantala ang pag-unlad gamit ang Sword Codex. Ganyan ba talaga kaganda ang teknik ni Shan Wuyan? Napansin ni Yu Binyon ang isang bagay at tumingin sa likod. May natanggap siyang papel na crane at sinabi sa sarili, madali ang balita mula sa sekta. Tumalon siya palayo at nagsabi, may asikasuhin ako ngayon. Pag-aralan mo na lang iyan mag-isa, at sa loob ng 5 araw, magkita tayo sa punong melokoton sa paanan ng pulang alabok na bundok. Sabi ni Xiaonan, ayos lang. Mukhang taglay ko talaga ang katawang kinakandili ng mga malalakas, laging may espesyal na trato mula sa mga makapangyarihan. Sa isip niya, ang sarap ng pakiramdam na tila tumalon ako ng 20 taon ng pagsasanay, hehe. Sabi ni Xiaonan, sa totoo lang, walang libreng pananghalian sa mundong ito. Kung hindi ko paigtingin ang sarili ko, at kung balikan nila ako, baka ikamatay ko pa. Kailangan kong agad matutunan ang mga teknik na ito at gawin itong akin. Ang unang anyo ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 espiritual na ugat na nasa antas 7. Ang ikalawang anyo ay nangangailangan ng antas 6D. Bigla siyang may naramdaman. Sabi ni Xiaonan, ano ito? Bigla siyang na-teleport. Sabi ni Xiaonan, nasa loob ba ito ng manual ng pagkakakultiba? Yung babae hindi siya mukhang si ate. Nang ilabas ng babae ang espada, may malakas na enerhiyang dumaloy at humampas kay Xiaonan. Sabi ni Xiaonan, ano ba naman to, nag-aaral lang ako ng teknik, tapos ganito. Hindi naman siguro delikado sa buhay, di ba? Nang tumama ito sa sentido niya, sumigaw siya, Pumasok siya sa estado ng kaliwanagan, at lumitaw ang abiso mula sa sistema. Ang host ay hindi sinasadyang nakaunawa ng unang anyo ng kasulatan ng paglinis ng ki ng bituing apoy na sumasaklaw sa kalangitan. Pag-unawa panandang pandagdag isa isinara ni Xiaonan ang aklat at sinabi, iyon ba ang estado ng pasimula ng teknik? Ang teknik na ito siguradong kasing taas ng antas ng Sword Codex. Lumabas ang abiso mula sa sistema, host, Xiaonan katawang malupit na may laso ng apoy kasalukuyang enerhiyang espiritual, antas 6, 10,000 at 78 sa 50,000, katawan, antas 6,
2,003 sa 10,000, ugat ng gintong espiritu, antas 9, 0 sa 100 puntos, ugat ng kahoy, antas 8, 100 sa 500, ugat ng tubig, antas 9, 0 sa 100 puntos, ugat ng apoy, antas 7, 602 sa 2,000, ugat ng hangin, antas 7, 678 sa 2,000, tibay, antas 7, 1,008 sa 2,000, pag-unawa, antas 7, 667 sa 2,000, kaluluwa, antas 8, 287 sa 500, sabi ni Xiaonan, ang unang anyo ng Sword Codex ay nangangailangan ng lakas ng katawan, habang ang kasulatan ng paglinis ng ki ng bituing apoy ay nangangailangan ng mga espiritual na ugat. Kahit mababa pa ang antas ko sa pagkakakultiba, pasok pa rin ang mga kakayahan ko sa mga hinihingi nito. Sino ba talaga ang dalawang babaeng yon? Pwede ba talagang basta-basta ipamigay ng mga karaniwang panloob na disipulo ang mga teknik na ganito? Abiso ng sistema, ang host ay hindi sinasadyang nakaunawa ng unang anyo ng kasulatan ng paglinis ng ki ng bituing apoy. Pag-unawa panandang pandagdag isa ang host ay hindi sinasadyang nakaunawa ng unang anyo ng kasulatan ng paglinis ng ki ng bituing apoy. Pag-unawa panandang pandagdag isa sabi ni Xiaonan, ito na ba talaga ang tunay kong pandaya? Hehe umaangka sa biyaya at mula rito, angat sa ruwok ng buhay. Tinanong ni Xiaonan, gustong paagahin ng Tai Chi Sacred Sect ang Spring Trial Conference. Sabi ni Yu Binyon, sa bawat pagkuha ng mga bagong disipulo, ang ating Sword Sect, ang Tai Chi Sacred Sect, ang Buddhist Gate ng maliit na kanlurang langit, at ang Inquiry Valley ay nagpapadala ng 8 bagong disipulo sa mga lihim na pagsubok sa loob ng ibang dimensyon upang tuparin ang mga misyon at makakuha ng gantimpala. Formal na layunin ay sanayin ang mga baguhan at pagbutihin ang pagkakakultiba, pero sa totoo lang, isang palihim na paligsahan ito ng mga sekta. Sinabi ni Shan Wuyan, bakit natin pa-prioritahin ito? Sumagot si nakakatandang Niu, ayon sa ulat ng ating mga disipulo, ang bagong tuklas na lihim na kaharian ay wala sa impluensya ng 4 na sekta, at maraming mga kultibador ang naroroon ng matuklasan ito. Para sa patas na laban, magpapadala ng disipulo ang bawat isa sa 4 na sekta. Sabi ni Molly, kung sabay-sabay papunta ang 4 na sekta, siguro ayos lang iyon. Nagtanong si Jin Xiu, kailangan ba nating muling pag-isipan ang ating mga napili? Sinabi ni nakakatandang Niu, hindi kailangang mag-alala ang 4 na matatanda. Napili ko na ang 8 bagong disipulo na nasa hanay ng pagpupino ng ki. Naniniwala akong mapapabilib nila ang 4 na sekta sa pagsusulit sa loob ng lihim na kaharian. Kinuha niya ang isang tala na naglalaman ng mga pangalan, Lu Wenyuan, Qi Xiaoyu, Xiao Weirong, Lu Zhenbei, Wei Chongxiao, Su Changjing, Chaboyu, Jiang Shenxi. Nagtanong si Yu Binyon, sino ang mangunguna sa kopo ng Tai Chi Sacred Sect? Narinig ko na si Nalan Gu'er ang pinakatalentedong disipulo sa Tai Chi Sacred Sect nitong mga nakalipas na taon. Sumagot si nakakatandang Niu, malamang siyan ang ipapadala nilang manguna sa koponan. Sabi ni Yu Binyon, Nalan Gu'er, hakawili-wili. Tinanong siya ni nakakatandang Niu, Grand Elder, may problema ba? Tumugon si Yu Binyon, wala naman. Ianunsyo mo na magdaraos tayo ng paligsahan sa sining martial sa loob ng 1 linggo. Ang nangunguna sa 8 pwesto ang sasali sa kumbensyon ng pagsubok sa tagsibol ng 4 na sekta upang panindigan ang dangal ng ating Sword Sect. Xiaonan, ano kayang itsura ng mukha mo kapag muli mong nakita ang iyong kasintahang nakatakdang pakasalan? Nasa labas si Xiaonan at napatingin sa mga naglalakad pataas ng hagdan. Mukha siyang litong-lito. Sige na, malalate tayo, sigaw ng isa. Nakangiti si Xiaonan ng makahabol, sandali, saan ba kayo pupunta ng maaga sa umaga? Sagot ng isang kultibador, inutusan tayo ng instruktor na magtipon ng may madalian. Ayon sa kanya, may mahalagang anunsyo. Ani ng kanyang kapatid, nakakatandang kapatid, dali, baka tayo'y maparusahan ng instruktor dahil sa pagkalate. Makaraan ng ilang sandali, sumigaw si nakakatandang Niu, tahimik. Lahat kayo, dahil sabay-sabay na natuklasan ng 4 na sekta ang isang maliit na lihim na kaharian, matapos ang konsultasyon ng mga sekta, napagpasyahan na unahin ang pagpapadala ng mga bagong disipulo tungo sa pagsusulit sa lihim na kaharian. Sa loob ng 1 linggo, magdaraos ang Sword Sect ng paligsahan sa sining martial para piliin ang mga kinatawan na sasali sa pagsusulit. Nagtanong si Xiaonan, ano po ang pagsusulit ng sekta? Sumagot isang disipulo, tuwing panahon ng bagong pagkuha, isinasagawa sa 21 lalawigan ang kumbensyon ng pagsubok sa tagsibol ng 4 na sekta, at bago yon,
Inihahanda ng bawat sekta ang mga disipulo na bumaba ng bundok para sa mga pagsubok at misyon. Sabi ni Xiaonan, naiintindihan ko. Kilalanin mo ang kaaway at ang iyong sarili, at magwawagi ka sa bawat labanan, di ba? Ani ng isang lalaki, hindi ko akalain na ang utak mo ay papagalaw ng ganito kabilis. Nag-anunsyo si nakakatandang New, tanging ang mga makakapasok sa nangungunang 8 pwesto ang maaaring kumatawan sa Sword Sect, dumalo sa nalalapit na kumbensyon ng pagsubok sa tagsibol ng 4 na sekta, makipagsapalaran sa mga talentadong kabataan ng buong mundo, at paparangalan ang kredibilidad ng Sword Sect. Maaari rin ninyong ihain ang inyong kandidatura at aktibong magparehistro. Nagtanong si Xiaonan, instruktor, paanong maihahambing ang lihim na kahariang ito sa ating sekta na himpapawid na tunel ng kulong apoy pagdating sa panganib? Sagot ni nakakatandang New, ang bagong tuklas na lihim na kaharian ay tinatawag na purgatoryo ng pulang hangin. Sinasabing maraming mahalagang kayamanan ang nakapaloob dito, pero kung ikukumpara sa himpapawid na tunel ng kulong apoy, mas mapanganib ito kaysa hindi. Ani ng isang lalaki, isang lihim na kaharian na mas nakatatakot pa kaysa sa himpapawid na tunel ng kulong apoy. Hindi ba't hahantong lang tayo sa kamatayan? Sumagot ang kanyang kaibigan, huwag na yon. Nasa tabi naman natin ang mga talentadong nakatatanda tulad nina kapatid Jibo at kapatid na Kyulan. Hayaan silang dalhin ang karangalan sa ating sekta. Dagdag pa ng isa, nga, kasama ng malaking kapangyarihan ang malaking pananagutan. Ani ni nakakatandang New, kung walang gustong magparehistro, pipiliin ko ang 8 disipulong may pinakamahuhusay na antas ng pagkakakultiba sa hanay ng mga bagong salta. Bigla may sumigaw ako. Si Xiaonan iyon, at patuloy siyang sumigaw, nais kong sumali. Sa isip ni Xiaonan, kung may mas mapanganib pa kaysa sa himpapawid na tunel ng kulong apoy, isang pagkakataon ito. Ani ni nakakatandang New, Xiaonan hindi biro to, kung hindi ako nagkakamali, nasa antas 5 pa lang ang antas ng enerhiyang espiritual mo. Ano? Kailan ka naging antas 6? Sabi ni Xiaonan, mayroon bang patakaran sa sekta na hindi maaaring magparehistro ang mga bagong disipulo sa antas ng harian ng espiritu? Wika ni nakakatandang New, aba, wala naman. Pero nakikita kong katanggap-tanggap ang talento mo, at nais kitang paalalahanan na huwag pumili ng mapapahamak ka lang upang magpakitang gilas. Ani ng isa pang disipulo, tama. Hindi niya alam ang hangganan niya. Paano makaliligtas ang isang kultibador na nasa harian ng espiritu sa isang napakadelikadong lugar na yon? Dagdag ng isang bulag, sa ganitong lugar, sa pinakamababa, kailangan kang maging parang henyo tulad ni nakakatandang kapatid Jibo. Sobrang-sobra niyang sinasapantaha ang sarili. Komento pa ng isa, kung sasali siya sa pagsusulit, mawawala ang dangal ng Sword Sect natin. Lumabas ang abiso mula sa sistema, nakatanggap ng pang-insultong psikolohikal. Kaluluwa panandang pandagdag 5 muling lumabas ang abiso ng sistema, nakatanggap ng pang-insultong psikolohikal. Kaluluwa panandang pandagdag 5 sa isip ni Xiaonan, maganda yan. Matagal na rin mula nang nag-igpaw ang kaluluwa ko. Pabilisin natin ang apoy at mag-ipon ng karanasan. Sabi ni Xiaonan, anong-ano? Mahina ako kaya hindi ako pwedeng magparehistro. Kung lahat ng kultibador ay parang kayo, sino ang susugod kapag nanganganib ang sekta? Ako'y susugod sa harap ng mga libo. Lalaban ako para sa pwesto sa kompetisyong ito. Sa isip ni Xiaonan, sige, insultuhin niyo pa ako ng gusto niyo. Ani ni nakakatandang New, hindi ko inakalang magkakaroon ka ng ganitong taos pusong dedikasyon. Nabagalan kita sa paghusga. Ani ng isang lalaki, naku, bakit kasi parang napapaalab ako rito? Wika ng isang may kulay ubong buhok, kahit mababa pa ang antas ng pagkakakultiba ni kapatid Xiao, kamangha-mangha talaga ang pag-isip niya. Ani ng kanyang kaibigan, na may apoy sa mga mata, dapat ba tayong manindigan din at subukan? Sa pagkagulat ni Xiaonan, naisip niya, sandali, ano to? Saan ang pang-insulto? Saan na ang mga puntos ng kaluluwa? Talagang naniwala sila sa akin. Isang lalaki ang nagsabi, hindi nakakamit ang pagkakakultiba sa mga pangakong salita. Isang antas ng kapangyarihang espiritual na 6 ka lang, at akala mo pa'y makakatunggali ka para sa isang pwesto sa pagsubok sa tagsibol. Sabi ni Xiaonan, sino ka? Ipinakilala niya ang sarili at sinabi, Lingqiu, kalahating hakbang na pasukin ang hanay ng pagpupino ng Qi. 7 bagong salta na ang pumasok sa hanay ng pagpupino ng Qi, at ako ang magiging ikawalo. Sabi ni Xiaonan, kaya sapat na bang talunin kita para makasali sa pagsusulit? Tumawa si Lingqiu at sinabi, hahaha.
Gamit ang iyong karaniwang teknik ng espadang hangin. Sabi ni Xiaonan, 1 linggo mula ngayon sa arena ni. Sabi ni Ling Qiu, sige. Dahil gusto mong makipagkompetensya, gagamutin kitang muli. Sa arena ng sagradong sekta ng Tai Chi, habang nanonood ang karamihan, pinanood ng guro ni Lan Gu'er at sinabi, Xiaonan. Naalala niya ang sinabi ni Xiaonan, ako, si Xiaonan, ay naghintay ng 500 taon upang sa wakas ay magkaroon ng pagkakataong tumbahin ang aking kahihiyan at isugat kayong lahat sa ilalim ng mundo ng aking sariling mga kamay. Sabi ng guro ni Lan Gu'er, sino ang mag-aakala na si Xiaonan ay magiging isang mandirigmang espada 500 taon pagkatapos at sisirain ang aming sagradong sekta ng Taishan? At higit pa rito, hindi ko inasahan na ako'y muling mabubuhay 500 taon ang nakalipas. Anunsyo ng tagahatol, Lan Gu'er, panalo. Bigla'y sumugod si Lan Gu'er sa kanyang guro at sinabi, Guro, salamat sa pagturo mo sa akin ng tatanghemang teknik na kasulatan ng espada ng pulang alikabok, na kaya kong talunin ang isang kuya na 3 hanay na mas mataas kaysa sa akin. Sa isip ng guro ni Lan Gu'er, tungkol pa rin sa wasak na kasunduan nila ni Xiaonan at Lan Gu'er. Ayon sa aking kalkulasyon, dapat ay kinikilala na si Xiaonan sa loob ng sekta ng espada ngayon. Para sa kinabukasan ng sagradong sekta ng Tai Chi, mas mabuting tanggalin siya ngayon pa lamang. Ngunit sumapi na ang batang iyan sa sekta ng espada. Kung kikilos ng padalos-dalos, tiyak na maagaw ang pakikialam ng sekta ng espada. Kung mabibigo ako, maaaring maulit ang parehong trahedya. Nagtanong si Lan Gu'er ng naguguluhan, Guro. Biglang tumalon ang guro ni Lan Gu'er papalapit sa kanya at sinabi, Gu'er, tungkol sa iyong kasal kay Xiaonan. Mayroon bang posibilidad na pag-isahin muli? Sagot ni Lan Gu'er, Guro, bakit mo biglang binanggit yang tarantadong iyan? Sa isip ng guro ni Lan Gu'er, marahil maaari kong ayusin ang relasyon sa pagitan ng sagradong sekta ng Tai Chi at ni Xiaonan habang siya ay lumalago pa lamang. Sabi ni Lan Gu'er, sa katunayan, isa lamang iyon na sirang sulat pagkasunduan. Sabi nga ng guro, akin daw ang talento na biyaya ng langit. Nang bitawan ko ang kasunduan, nagsara ako ng maayos sa kanya. Walang anumang posibilidad para sa akin at sa tarantadong iyan. Sabi ng guro ni Lan Gu'er, narinig kong minsang henyo si Xiaonan at hindi naman imposible na muling tumaas ang kanyang pangalan. Bagaman nabawi na ang inyong kasunduan, mas mainam na mag-iwan ng kaunting puwang at huwag gawing masyadong matindi ang relasyon. Sabi ni Lan Gu'er, Jine, akyat siyang muli. Guro, baka narinig mong sumapi siya sa sekta ng espada, at natatakot ka sa sekta ng espada, kaya gusto mo akong mapasa kanya ulit. Biglang sumabog ang kapangyarihan ng guro ni Lan Gu'er at sinabi, sino ka ba naman para maglakas loob? Lalong nagiging padalos-dalos ang ugali mo. May sarili akong mga pagsasaalang-alang. Sumaklolo si Lan Gu'er, nanginginig sa pawis, at sinabi, alam ng alagad ang pagkakamali niya. Sa isip ni Lan Gu'er, Xiaonan ang tarantadong iyan ay isang mansa sa buhay ko. Mabilis o madali, buburahin kita sa sariling mga kamay ko. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.